Hi guys, good morning. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang forms. Ito yung mga forms na ginamit namin during home childcare provider pilot at saka home support worker pilot. Ito yung mga forms na sinubmit namin through paper-based or online. So, ito yung pagkakasunod-sunod na kung mag-submit ka niyan, mag-submit ka paper-based, yan na yung pong pagkakasunod-sunod. So, ang form na una ginamit namin is, so wala pa namang guidelines ang March 31 na ngayong taon na to ang bubuksan na program, 'di ba? So, these are the forms na ginamit namin sa HCCP and HSW. So, sa first form, yun yung Immigration Form 008. Yung date dyan na 06/2020, yan yung date ng pagkaka-download mo ng form. So, ang E. So, meron diyang E and then generic application form for Canada. So, ito yung na form. So, yan. Ito yun siya. So, 6 pages na siya. Diba na nakalagay yun? 1 to 7 pages. So, ito 6 pages to. So, ito sa last, diba may ano siya, may barcode siya sa last eh. So, ang laman nito siya guys is application details ng aplikante. Tapos, yun lang, country of residence, ang lahat ng information dito kasi generic application siya. So, yung address, contact information, yung passport number mo, yung personal details, yung sa dependents mo, yung education, language, yan. Yan yung mga nandito na fill upan mo. Yung passport number, national identity document, yung education, background. It's most likely ang tawag nito, yung the main applicant, information ng main applicant. So, ito yung form na yun. And then, ang sunod na form is Immigration Form 5669. 5669. So, the date na kailan na-download, tas may E. And then, Schedule A, background. So, ito yung background and declaration. So, ito yung form na yun. So, ito. Tapos, ito, may ano siya. Ito, pages sa taas. 1 to 4 pages. And then, makikita ang form sa baba. Ito, Immigration Form 5669. So, this is the date kung kailan na-download. Ang laman nito is Schedule A, background declaration. So, yan yun. Ang laman nito, declaration about your principal applicant, and then personal details ng mother, father, and education, personal history, membership of associations with organizations, mga ganyan. And then mga personal history, kung kanang tawag nito provide details of your personal history since 18 and the past 10 years, whichever is most recent. So, ito yung anong ginawa mo. So, from the date of your application, count ka 10 years. So, ilalagay mo yan siya doon. Makikita mo sa form. And then, so, gaya na itong sa akin, no. So, dito na part, yan. So, anong ginawa ko for the past 10 years. So, yan. 2013, lang ako, wala akong trabaho. And then, 2014 June hanggang 2018 to June, nag-aral ako. That is 4 years sa college. And then, yan. Ganyan ang pagkakalagay. And then, ano pa meron dito sa personal history, education, addresses, ganyan. Ganyan. And then, signature sa likod. So, yun yung pinaka-ano. And then, ang form number 3 ay Immigration Form 5662. Ano yun siya? Supplementary information of your travels. 1 to 2 pages. So, ito yun siya. Ito na form. Saan ba? And then, ito ang page. 2 page. Makikita mo ang form number sa baba. So, ilalagay mo yan siya lahat dito. Kung saan ka for the past 10 years. So, isusulat mo dyan. Kung saan ka pumunta, anong country. Yung nagstay ka ng more than 6 months.
Ang number 4 is Form 5982. So, year and month downloaded, E. And then Schedule E, Schedule 19A. So, yung Schedule 19A, ito yan. Schedule 19A. So, isa ang page lang, tapos yung form nasa ang number. So, ang nakasulat lang dyan is yung full name mo, yung language proficiency, yung fill upan mo lang siya, and then signature. And then, ang sunod, number, language and education. So, ano na tayo? Number 5. Form 5910. So, year and month downloaded, E. Schedule 19B. HCCP and HSW work experience. Ito yung isang page na declaration ng work experience mo. So, yan. And then, IMM number 6, IMM 5406, year and month downloaded, E, additional family information. So, ito yung, ito, yan, yan, tapos, blurred man siya, yan. Dalawang page, declared mo yung members ng family mo, married ba sila, status nila, anong address nila, yun. Yan, declaration of your family sa lahat ng membro ng pamilya mo ng main applicant. So, yun. Isusulat dito lahat, address, single, status nila, tsaka yung date of birth. So, yun. And then, ito yung form na next is number 1295. Yan yung number 7, IMM 1295. Month and year downloaded application form for work permit made outside Canada. So, ito yun. Ito yung pinaka-importante. Importante silang lahat, pero itong form na to mahalaga. 1 to 6. So, andito yung ano sa baba. Yan. Form. 1295. Yan. 1295. So, 6 pages. Ito yung, ano bang nakasulat dito? Personal details of the main applicant. Yung mga balik-balik lang information dito, guys, but kailangan siyang fill upan. And then, details of intended work in Canada. So, masusulat dito yung mga information ng employer mo, ng address nila, and then, yung mga information ng employer about you and also sa applicant. Yun. Ito yung application form made outside Canada. So, lahat ng forms, merong kailangan ng signature at saka may barcode. 6 pages to siya. And then, so, ito yung attached letter from your employer. Mag-discuss tayo niyan mamaya. Iba ang ating discussion yan. So, importante yan na ang employer mo, yung intention ng employer mo, bakit kanila i-hire. So, parang i-attach yan siya sa job offer mo. So, ako kasi binigyan ako, but that depends sa employer kung bibigyan ka or hindi. Pero yung mas mabuti kung meron yung number 8 attached letter from employer, yung intention ng pag-hire nila sa iba. So, ito yung sa akin dati. Ito yun. Dati sa akin. April 22, 2021. So, yan yung letter nga request nila ako, and these are the reasons na bakit nila ako i-hire. And then, number 9, ito na yung GO or ang job offer. So, yan yung immigration form 5983, downloaded month and year, and E, offer of employment. Yan yung job offer for home childcare, HCCP, and HSW, home support worker. So, ang page niya is 1 to 6. Ito yung, nandito yung information ng employer mo, yung address nila, yung lahat. It's all about employers, and then anong trabaho mong your duties and responsibilities. Nandito din yung working hours mo, yung ilan ang anak bata alagaan mo, yung sizes ng room mo, or yung rest days mo, magkano yung sahod mo, magkano, nandito lahat sa offer of employment. And then yung declaration of employee, yan. Yun, signature ng employer and signature mo. So, nandito lahat kung magkano ang sahod mo, magkano ang
kung live-in ba ang status mo or live-out ka ba. So, ang bakasyon mo, days of your vacation, so andito lahat sa form na ito. So, yung number 10, government fees. So, meron kasi tayong babayaran na government fees dito sa Canada. So, gagawa ko ng separate video ng official receipt kung ano yun. So, ano ang dapat mong babayaran. So, isa din yun sa form na kasama sa application mo ito. Parang, so, may barcode yan. So, yun yung official receipt. So, dapat may receipt ka. And then, yan yung babayaran mo. So, yan. Through credit card ang pagbayad. And then, so, passport. Photocopy of passport. And then, yung sa passport and dependence. And then, yung result ng IELTS mo, number 12. And then, number 13, yung WES result mo. Or kung sa ICAS, yung Educational Credential Assessment result mo. Yan yung part na yan. And then, number 14, supporting documents mo, yung tawag nito, PSA birth certificates, IDs, reference letter of employment sa previous mong employer, pay stubs, contracts, caregiving certificates kung meron ka, NBI, and photo specifications kung meron po yung specific size and color na kailangan mong dapat suotin, ayan, and address mo, yan yung portion na yan na magkakasunod-sunod. So yung 15, yung immigration form 5981, date downloaded yan yung checklist, yung sinasabi yung checklist na kailangan lahat ng yaan nandoon sa documents mo na nakaganito. So yan yung checklist for HCCP and HSW, 5 pages yan. So, dyan mo babasihan kung lahat ng forms mo completed ba and properly na input mo lahat ng informations mo. So, dyan siya na part ilalagay. And then, makikita mo yan doon sa checklist. Yan, sa checklist na yan, makikita mo yung mga forms na gagamitin. And then, college certificates mo, TOR, board certificate, etc. And then, slot. So, yan lang po ang pagkakasunod-sunod ng forms during our time sa HCCP and HSW. So, ganito siya kakapal. See, this is how thick it is. Nung sinend ko siya, paper-based to, and then, nung nag-send na ako online, it's the same information, pero online na siya. So, hindi ko tinapon ang paper kasi parang ano to sa akin, parang napaka-importante sa akin. So, and now it made sense na nagamit ko siya. So, most likely, paglabas ng guidelines na sa bubuksang program ngayong March 31, may idea na kayo kung anong kakailanganin nyo and forms na gagamitin. Most likely, baka the same lang, but it's ano lang siya, updated ang date and month na i-download mo na form. But it's most likely the information you're going to put in and the immigration, kanang kailangan ng immigration na informations are the same. So, yun po. So, God bless po sa lahat ng mga applicants ngayong 2025. And I hope po this video nakatulong po sa inyo sa mabigyan kayo ng idea kung ano ang dapat nyong gagawin at anong kailangan nyo pong information na magagamit. So, yun lang po. Bye-bye.